sumikas na may pangkat at marami sa kanyang halaga. Ngunit naging mitya ng tumuyang pagkaya ng pagkuhan ng Pilipinas ang mga labanan. Ika-25 ng Marso 1898, Ilocos Sur. Ang Aglis de Candon o Sigaw ng Candon ay kinikilala bilang isa sa mga unang pag-aaklas ng ikalawang bahagi ng himagsikang Pilipino. Ika-25 ng Marso 1898, nang lusubin ng mga magigiting na Ilocanong Katipunero ang sentro ng Candon sa pamumuno ni Don Isabelo Abaya. Matagumpay nilang namaalis ang puwersang Espanyol mula sa bayan at naitatag nila ang isang malayang republika. Bagamat muling nanumbalik ang mga Espanyol matapos ang 3 araw, ipinagpatuloy ng mga Ilocano ang pakikibaka para sa kalayaan mula sa mga kalulukan ng Cordillera. Isang masigabong palakpakan para sa karosa ng Aglis de Candon. Labanan sa alagnang ika-28 ng Mayo hanggang ika-12 ng Hunyo 1898, Cavite. Naging sentro ang alapan ng malawakang labanan sa Cavite at Laguna nang muling sumiklab ang himagsikan noong 1898. Nagabi ng mga revolusyonaryo sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo at iba pang general ang malaking puwersa ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagharang ng pagdating ng mga dagdag na bala at tauhan. Bilang pagdiriwang ng tagumpay, inilagayway ni General Aguinaldo ang bagong watawat sa kanyang himpilan sa Cavite de Puerto. Ang watawat na ito ay muling ipinakita sa sambayan ng Pilipino na ipaplana niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa kanyang tahanan sa Kawit noong ika-12 ng Hunyo 1898. Isang masigabong palakpakan para sa karosa ng labanan sa Alapan. Ganda yung pangalan.
unang araw ng Hulyo 1898 hanggang ikalawa ng Hunyo 1899. Aurora. Mula unang araw ng Hulyo 1898 hanggang ikalawa ng Hunyo 1899, pinaligiran ng mga revolusyonaryong Pilipino ang simbahan ng Baler upang mapasuko ang mga nagtatagong sundalong Espanyol. Sila ang mga tumangging maniwala na wala ng kapangyarihan ng Espanya sa Pilipinas, alinsunod sa Treaty of Paris. Ilan ba yan? Competition ba yan? Nirespeto naman ni Pangulong Aguinaldo ang giting ng mga sundalong Espanyol at ang kanilang paninindigan sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagturing sa kanila bilang mga kaibigan at tapos ang kanilang mayapang pagsuko. Ang pagkilala ito ay patuloy na pinagmumulan ng magandang pagkakaibigan ng bayang Pilipinas at ang kaharian ng Espanya hanggang sa kasalukuyan. Isang masinabong palakpakan para sa karosa ng Ang Pagkupkup ng Baler. De Nobyembre at ang Republika ng Negros. Ikalima ng Nobyembre 1898, Negros. Dahil sa pagkadismaya sa ipinangakong reforma sa biyak na bato, nagpasya ang mga may-ari ng lupa sa Visayas tulad ng mga Lacson, Araneta, Ramos at iba pa na suportahan ang Negros Katipunan para sa kalayaan. Ikalima ng Nobyembre nang kumilos ang mga revolusyonaryo. Gamit ang mga rifling gawa sa nipa at kanyon mula sa Mirolyong Sawali, napasuko nila ang mga Espanyol sa Silay at Bacolod. Nakamit nila ang kalayaan ng buong isla at binuo nila ang Republika ng Negros. Isang masigabong palakpakan para sa karosa ng 5 de Nobyembre. Sigaw ng Santa Barbara at ang Estado Federal de Visayas. Ika-17 ng Nobyembre 1898, Iloilo. Ika-17 ng Nobyembre 1898, nagtipon-tipon ang mga revolusyonaryong Ilonggo sa bayan ng Santa Barbara upang ipahayag ang kanilang paglaban para sa kalayaan. Itinaas sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni Martin Delgado, pinuno ng himagsikan sa Panay. Ang watawat na naging sagisag ng kanilang pakikibaka ay matagumpay na naupuslit mula Haro pa Santa Barbara ng kabataang revolusyonaryo na sina Patrocinio Gamboa ng Haro at opisyal ng Katipunan na si Honorio Solina. Sa giting ng mga revolusyonaryo, nagpasya ang mga Espanyol na tuluyang lisanin ang Panay noong Pasko ng 1898. Isang masigabong palakpakan para sa karosa ng 5 de Nobyembre.
Visayas. Ika-17 ng Nobyembre 1898. Iloilo. Ika-17 ng Nobyembre 1898. Nagtipon-tipon ang mga revolusyonaryong Ilonggo sa bayan ng Santa Barbara upang ipahayag ang kanilang paglaban para sa kalayaan. Itinaas sa unang pagkakataon ang watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Martin Delgado, pinuno ng himagsikan sa Panay. Ang watawat na naging sagisag ng kanilang pakikibaka ay matagumpay na naipuslit mula Haro pa Santa Barbara ng kabataang revolusyonaryo na sina Patrocinio Gamboa ng Haro at opisyal ng katipunan na si Honorio Solinac. Sa giting ng mga revolusyonaryo, nagpasya ang mga Espanyol